sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong. Kundi nakita naman po ninyo yung laman ng complaints mismo. Walang kakwenta-kwenta yung reklamo. Baseless. Lulusot ba naman tong mga aligasyon, mga kababayan? Grounds for impeachment versus Bongbong Marcos. Yan o, sabi diyan, alleged ordering or allowing the surrender of former President Rodrigo Duterte to the ICC without due process. Joel Chua. Sabi niya, Marcos impeachment faces difficult path in-house. Hindi dahil, mga kababayan, marami yung mga kalyado ng ating Pangulong Bongbong, kundi dahil mahina, baseless yung mga akusasyon laban sa ating Pangulong Bongbong. Tama. Sabi diyan, major upgrade sa Antique Airport, inaasang magpapalakas ng turismo at ekonomiya sa Western Visayas. Pumunta pala doon yung ating Pangulong Bongbong. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan na muli natin yung impeachment complaint na final laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Inunahan pa yung pag-file kay Sara Duterte, refiling ng impeachment. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Malabo man po, malabo makalusot sa Kongreso. Kasi tiningnan natin, hindi lang dahil, mga kababayan, yung Congress, majority sa mga members ng Congress, sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong. Kundi nakita naman po ninyo yung laman ng complaints mismo. Walang kakwenta-kwenta yung reklamo. Baseless. Lulusot ba naman tong mga aligasyon, mga kababayan? Grounds for impeachment versus Bongbong Marcos. Yan o, sabi diyan, alleged ordering or allowing the surrender of former President Rodrigo Duterte to the ICC without due process. Pinakidnap daw ng ating Pangulo si Digong. Yan ang sabi. Ito, alleged failure to veto ang program appropriations in the national budgets. Alleged graft in corruption including benefit from kickbacks linked to budget insertions in ghost projects. Alleged creation of the Independent Commission for Infrastructure to shield political allies implicated in anomalous flood control projects. Alleged drug use, unfitness to govern. Yan ang laman po ng impeachment complaint. Malabo pa, mga kababayan, sa sabaw ng pusit na makakalusot, mga kababayan, yung ganyang mga aligasyon. Napakababaw. Kaya tama itong sabi po ni House Committee on Good Government Chairman and Public Accountability Chairperson, Manila Congressman Joel Chua. Sabi niya, Marcos impeachment faces difficult path in-house. Hindi dahil, mga kababayan, marami yung mga kalyado ng ating Pangulong Bongbong, kundi dahil mahina, baseless yung mga akusasyon laban sa ating Pangulong Bongbong. Tama po? Then sabi ni Joel Chua, it must be stated frankly, Anya, that based on what is publicly known at this point, the complaint faces a steep and difficult path in the House. Disolon explained that the impeachment is a constitutional remedy, Anya, of last resort that requires clear, specific, and well-substantiated allegations of impeachable offenses, not conjecture, political disagreement, or generalized accusation. So far, Anya, no issue has emerged that clearly rises to the level of an impeachable offense as defined by the Constitution. Pero sabi po niya, that assessment, Anya, of the complaint does not excuse the House from its duty. The House will examine the complaint on its face, determine whether it meets constitutional and jurisprudential standards, and act accordingly, guided by reason, evidence, and law, not by noise or pressure. So, obligado, mga kababayan, kasi tinail ng isang party list congressman, mga kababayan, na pag tiningnan mo yung background niya, yung pagkatao niya, wala siyang moral ascendancy para mag-file ng ganong complaint o mag-endorse pala. Kasi yung nag-file ng reklamo, isang abogado, tapos in-endorse, mga kababayan, ng isang party list congressman na sabit pala, mga kababayan, sabit sa flood control scandal. Kaya tama itong isang post, mga kababayan, ni Winnie's Oseo Batalier. Sabi niya, di na sila makaporma sa pagnanakaw sa gobyerno, kaya gustong ma-impeach ang Pangulo
Bullseye po. Yan man talaga ang rason kung bakit mga kababayan gusto nilang ipa-impeach yung ating Pangulo, pati si Martin Romualdez sinasabit nila para pagtakpan yung mga totoong sangkot sa anomalya, sa massive corruption po sa flood control. Binabaliktad po nila at gustong tanggalin ngayon yung ating Pangulong Bongbong para iupo si Sara. Pag naupo si Sara, mga kababayan, libre na sila. Hindi na sila mapapanagot, mga kababayan. Adi masaya yung kanilang buhay. Ganon ang mga gawain ng mga taong ito, mga kababayan. Yung nag-endorse po, si Posong Pinoy, Party List Representative Jet Nisay, isang kontraktor. Siya yung nag-endorse ng first Marcos impeachment. Lumabas, mga kababayan, sa kwento, iniimbestigahan pala to, implicated ng ICI, Independent Commission on Infrastructure. Iniimbestigahan sa kasong plunder. Yung ganyang mga estilo po, lumang estilo ng ganito, ugaling pusit, kung sino pa yung iniimbestigahan sa kasong plunder, corruption, siya pa talaga yung may lakas ng loob na mag-endorse ng impeachment laban sa ating Pangulo na siyang nagpapaimbestiga, mga kababayan, sa kaso sa massive corruption sa gobyerno. So walang credibility po yung mismong nag-endorse ng impeachment, ng impeachment complaint. Malinaw po na ugaling pusit at tsaki. Ugaling pusit, mga kababayan, kapag nasusukol, nagbubuga ng tinta. Ang impeachment po, mga kababayan, may paliwanag lang natin. Isa po siyang seryosong proseso. Hindi dapat ito ginagawang political strategy. Kapag ang nag-aakusa, mga kababayan, may sarili ding isyong dapat nasagutin, humihina po ang credibility at yung mga paratang. Tama po. Wala pong sino man sa atin dito, lalo yung siyempre yung mga nasa gobyerno, ang above accountability. Pero dapat po pare-pareho ang pamantayan. Hindi po lalakas ang paglaban sa korupsyon kung ang nagtuturo ay may mga tanong ding iniiwasan. Nagtuturo ka pagkatapos, di ba yung kasabihan, turo ka niya ng turo, tatlong daliri niya nakaturo sa'yo. Bukas po yung ating gobyerno sa due process at investigasyon. Pero po, ang tunay na accountability, hindi po yan dinadaan sa ingay at saka sa grandstanding, kundi po sa malinaw at patas na proseso. Ganon. Hindi dapat po gawing entablado ng politika ang impeachment para lang makilala at sumikat. Hindi man natin ito kilala. Siyempre, siya yung nag-endorse. Ayun, sumikat tuloy. Baka sa susunod na eleksyon, nasa linyada na senatorial candidate ni Chucky. Malamang ganon. Mas mahalaga, mga kababayan, ang malinis na kredibilidad kaysa maingay na akusasyon. Tama po. Pero ganon pa rin, mga kababayan, itatakal siya ng Congress. Dapat dumaan ito sa proseso, mga kababayan. Itong final na impeachment complaint laban sa ating Pangulong Bongbong. Pero yung ating Pangulo hindi po nagpapatinag. Sige lang ang trabaho po. Yan ang ating Pangulo. Mga kababayan, sabi dyan, major upgrade sa Antique Airport. Inaasa ang magpapalakas ng turismo at ekonomiya sa Western Visayas. Pumunta pala doon yung ating Pangulong Bongbong para pasinayaan, mga kababayan, yung upgrade ng Antique Airport. Kasama si Loren. Taga-Antique kasi itong si Loren. Ito pa, mga kababayan, nagdala din ng tulong sa ating mga farmers. Mas maasahan supply ng pagkain, mas maayos na kabuhayan para sa mga magsasaka sa Antique. So, dumiretso pala siya, mga kababayan, para sa pag-distribute ng mga tulong. Yan suportado ang mga magsasaka ng Rice Processing System, RPS, na may modernong drying at milling facilities, farm inputs, makinarya, solar, at iba pang tulong tulad ng kadiwa grants, livestock assistance, corn warehouse, high-value crop support, at coconut nurseries. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng mga tulong na ito na palakasin ang agrikultura, mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at masigurong may mas produktibo at matatag na supply ng pagkain sa Antique.
Sige lang trabaho ng ating Pangulo po. Mga farm implements, pati mga kuwan sa mga mangingisda, mga bangka. Di ba? Tuwang-tuwa yung mga tao, yung mga magsasaka. Talagang hands-on yun ang ating Pangulo. Ito naman yung SAMAG water treatment plant, mga kababayan, para sa Negros Island Region. Napakasipag ng ating Pangulong Bongbong, mga kababayan. Gusto nilang tanggalin para ipalit si Sara Duterte na walang ginawa kundi mag-tree planting at mamulot ng basura. Afterwards, maglalakwat sa buong mundo. Tapos, pipintasan yung ating Pangulong Bongbong. Sisiraan, pipintasan yung mga ginagawa ng ating Pangulong napakagaganda at napakalalaking projects para sa ating mga mamamayang Pilipino. Siya nandun lang sa tree planting, pamumulot ng basura. Tapos kahapon, nakakatuwa yung naging announcement ng ating Pangulo, yung na-discover mga kababayan na Malampaya East gas field. Kaya tuwang-tuwa po si Attorney Wilfredo Garrido. Sabi niya, Marcos Jr. strikes gas off Palawan. This will shore up our energy security against oil shock from abroad, although not completely. Who else to give credit this to except the President, who inherited a dry well from the past administration. In fact, he woke up very early this morning, kahapon po to break the good news to the nation. Good job, Mr. President. Yung previous administration, wala man lang po nagawang ganito. Kasi wala na po ginawa, mag-EJK, tukang-tukang. Hinambos yung panahon. 6 years nang kaka-EJK, tukang-tukang. Pagkatapos nang ma-deliver sa The Hague, isisisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang kasong crimes against humanity. Anong kinalaman doon ng ating Pangulo? Pagkatapos, yun ang naging base ng impeachment. Isa sa mga grounds na gustong isisi sa ating Pangulo, yung pagkakulong niya sa The Hague. Yung pagkakulong niya sa The Hague, consequences ng kanyang mga maling aksyon. Iba po, mga kababayan. So itong Malampaya po, isa po siyang historic achievement. Sino po yung mag-akala na mayroon tayong malaking reserba pala ng natural gas na na-discover po? Yan dahil po sa nasa leader talaga po kung ano yung dapat na gawin. So makikita ninyo, with this discovery, first in 10 years, pangmalakasan na po ang Pinas. Ito yung mga bagay na inupuan ng previous administration. Walang ginawa, EJK, tukang-tukang. Tapos isisisi yung pagkakulong sa ating Pangulong Bongbong. Ginawa pang ground sa impeachment. Talagang mga lokong ito, mga kababayan. So makikita ninyo, tunay ngang mayaman ang ating bansa. At ngayon, mas mayaman pa. Dahil angkin natin ang natural gas sa Malampaya. Kung hindi po ang ating Pangulo ang nakaupo, baka diretso nang nakamkam yan ng China. Buong Pilipinas gustong gawing province ni Digong. O di ba po? So anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Magbibigay po ito, mga kababayan, ng mas matatag na supply ng kuryente para sa atin. Mas maraming supply ng lokal na gas. Mas konting brown out. At mas maasahang supply ng kuryente sa araw-araw na problema natin, di ba po? Kuryente po sa milyon-milyong tahanan na sana nang bigyan po ng franchise si DDS Congressman Leandro Libiste, nakatulong na sana. Kaya lang, ghost solar pala po. Kung may ghost flood control projects, mga kababayan, ayun, mayroon din tayo na ghost solar. Kaya tama lang, mga kababayan, na i-fine ng 24 billion pesos ng DOE itong si Libiste. So ayon po, mga kababayan, sa report, higit sa sapat ang bagong tuklas na to na natural gas para po mag-supply ng kuryente sa milyon-milyong kabahayan sa ating bansa. Mas counting import, mas matatag na presyo ng mga bilihin ang dulot nito, mga kababayan. Dahil sariling atin po ang Malampaya at ang natural gas na mula rito, mas protektado po ang ekonomiya laban sa global oil price shocks, lalo kung may mga nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Di ba po, mga kababayan? So laking tulong po ito sa ating mga kababayan. Magiging protektado yung ating economy sa global shocks, global oil price shocks na usually tinatamaan po
ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin, pati po pamasahe. Tama pa? Kaya napakaganda po ito at nakakatuwa yung naging announcement ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Pero gustong ipa-impeach nitong mga sangkot sa flood control. Payag kayo sa ganun po? Ang dapat ma-impeach, si Chucky, hindi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayun lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.